Welcome to Graceful Homeschooling, and I'm Emmy Grace, isang homeschooling mompreneur na kumikita habang nasa bahay. And welcome to our free workshop on notebook making business. So pag-usapan natin, paano ba talaga itong notebook making business at paanong posible tayong kumita habang nasa bahay. Alam niyo ba na yung mga notebooks ay isa sa pinakamadali din gawin na paper products at low cost din ito dahil pwede din naman na yung mga tools na gagamitin natin ay meron kayo na sa inyong mga bahay. So alam niyo ba na yung mga notebooks ay isa sa mga simple at madaling gawin na paper products at low cost din ito to begin with. Pero alam niyo na meron itong high demand in the market. It's because lahat ng mga estudyante ay gumagamit ng mga notebooks. Imagine niyo gaano karami, gaanong milyon na mga bata ang gumagamit ng mga notebooks. Mga estudyante lang yan. Hindi pa natin pinag-uusapan yung mga professionals, mga mommies, mga corporations or mga businesses na gumagamit ng mga notebooks, di ba? So, yan, ganyan kadami or ganyan kataas ang demand pagdating sa mga notebooks. Pero alam niyo ba na hindi lang mga notebooks ang pwede nating gawin na stapled project, but also pwede din gawin ang mga journals, mga planners, which maya-maya ipapakita ko sa inyo yung mga samples. So, yan yung ating free workshop for today. I hope na magstay kayo hanggang mamaya dahil meron tayong live demonstration kung paano tayo gagawa ng stapled notebook. So, ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung mga materials na kailangan natin para makapag-create tayo ng stapled notebook. Unahin na muna natin yung mga papel kasi syempre dahil ito ay isang paper product, kailangan alam natin kung ano yung gagamitin natin na papel. So ito yung ginagamit ko na papel, paper 1 na 80 GSM, pero this time ang gagamitin natin sa mga notebook ay A4 size kasi meron lang ako dito ay yung short band paper, pero ang gagamitin natin stapled notebook ay A4 size. Pero ito talaga yung ginagamit ko na brand. By the way, hindi ito sponsored video, pero baka naman, di ba, paper 1. Okay, paper 1, 80 GSM. I always use 80 GSM, pero like, halimbawa, kung ito ay mga heavy on prints, tapos mga coloring materials, ang gagawin natin, kailangan natin yung mas mataas na GSM or yung 100 GSM na bond paper dahil parang maiwasan natin na magbe-bleed out sa likod ng ating papel. So yan yung ginagamit nating papel. And then para naman doon sa mga cover ng ating mga notebooks at mga staple journals and planners, ano naman yung ginagamit natin dito? So ang ginagamit ko ay itong photo paper na double side glossy. Pwede din naman na one side glossy para make sure lang na walang watermark yung nasa back cover ng inyong photo paper kasi para hindi na natin, alam mo yon, hindi maduming tignan. Pero ito yung ginagamit ko, 220 GSM na photo paper para dyan sa ating cover. Now, for extra protection, pwede din naman na hindi na, lalo na kung ginagamit nyo ay pigment ink. Pero kung halimbawa, ang ginagamit nyo ay dye ink, kinakailangan nyo ng extra protection kasi nagpe-fade ng mabilis lang yung mga dye ink, lalo na pagka nasisinaga ng araw. Okay, para for extra protection and premium looking, ang ginagawa ko, kino-coat ko talaga yung ating mga backing cover, yung ating mga covers dahil ayaw naman natin na ma-scratch ito or kaya ma-damage ito ng mga spilling ng liquids. Kaya nilalagyan natin ito ng extra coating and protection. So gumagamit lang tayo ng ating called laminating film or phototap. So, ito yung phototap natin, no? Mamaya makikita nyo kung paano natin siya i-apply. So, merong iba't ibang klaseng mga texture, mga design yung ating mga phototap. So, like for example, ito siya. Meron tayo ditong hologram stars. Kung gusto natin na medyo starry night yung ating mga notebooks, yan yung pwede natin gamitin. Meron din naman tayo na matte lang. So, wala siyang masyadong design or effect na makikita dyan. Meron ding hologram leather. So, ginagamit ko naman yung hologram leather kapag mga devotional journals na ang ginagawa kong paper project. And then, meron din tayong glossy. Kung gusto nyo naman, yung para talaga nabibili na commercial notebooks, no? Ayan. Ito ang gagamitin natin, yung glossy. And also, meron din tayong glitter. Kung gusto nyo naman na merong glittery effect yung inyong mga stapled project. So, pwede din kayong gumamit
ng calling card laminating film, pero kinakailangan nyo ng laminating machine na para doon, para lang din ma-apply natin. Kasi kailangan ng heat transfer para ma-apply natin yung calling card laminating film. By the way, kung gusto nyong malaman yung lamination guide, paano tayo magla-laminate, ano bang ginagamit natin pang laminate, so meron akong ginawang video na ang tawag ay lamination guide. So ilalagay ko yung link ng video na yon down in the description box. So ano pa yung mga kailangan natin para sa ating stapled project? So syempre, dahil ito ay stapled project, kailangan natin ng long arm stapler. So ito yung itsura ng long arm stapler. So yung long arm stapler, kailangan talagang nakakain niya or nasasakop niya yung kalahati ng A4 size na bond paper. Kasi meron kayong makikita ng mga stapler na hindi siya aabot sa kalahati ng A4 size. So, importante, long arm stapler ang gagamitin natin. So, gagamitin tayo ng ruler, ng cutter. Kung halimbawa wala pa tayong paper trimmer, so gagawin natin, ikakat natin using utility cutter natin. At meron din akong ginagamit dito na acrylic ruler para lang din ma-secure natin yung pagkakat natin ng ating notebook. Mamaya, ipapakita ko yan sa ating live demonstration. And of course, kailangan din natin ng ating template. So, ito yung gagamitin natin. I will use blank lang. Okay, blank lang yung para yung blank pages lang yung meron tayong notebook. Kailangan din pala natin ng self-healing mat para lang din ma-protection na natin yung ating table from scratches habang tayo ay nagkakat ng ating mga ng ating notebook. So before ko ipakita sa inyo kung paano tayo gagawa ng stapled notebook, let me just show you ano ba yung mga samples na pwede natin gawin na stapled project. So meron ako dito mga samples na ginawa. Ito yung mga stapled notebooks natin. So ito yung itsura niyan. Tapos ito ay yan, pang grade 1. Tapos, meron din tayo dito yung mga medyo grade 3 na to grade, I think grade 3. Grade 2 to grade 3, ito siya. And then, ganito naman ang itsura niyan sa loob, yung line natin. So, ito yung mga samples natin ng mga notebooks na ginagamit ng mga bata sa eskwelahan. So, meron din naman ako na mga notebooks na kagaya nito. Ito na yung mga pwedeng gamitin ng mga high school students, college students, mga professionals. So, ito na. So, meron tayo dito ginawa na ganito. Pero ito, I think this one is blank lang. So, yung mga notebooks natin, like for example, ito, isang design lang. Tapos, pwede ka nang maglagay ng iba't ibang klaseng mga variations ng inside pages. So, pwedeng blank, pwedeng lined, pwedeng dotted, pwedeng grid. So, isang design pa lang yung pinag-uusapan natin. How about kung meron kang maraming designs, tapos iba't ibang klaseng variations ng inside pages. So, meron din ako dito na ginawa. Ito naman. So, ito naman ay, ano na yan, meron na yan, lined naman na siya. And then, ito din, mga pang-mommies. Tapos, notebook din. So, kung halimbawa, mahilig sila mag-journal, pwede din. So, meron din akong ginawa na personalized naman. So, meron siya dyang pangalan na Sarah. Tapos, it's a planner. And ito yung itsura niyan sa loob. So, yan. Yung pwede natin gawin. So, pwede din siyang personalized. Actually, yung mga notebooks din ng mga bata, pwede na nating i-personalize yan para hindi na iisipin pa ng mga mommies, no, kung paano sila magpiprint or magsusulat ng pangalan. So, pwede nang i-personalize yung pangalan at i-personalize din yung mga subjects ng mga notebooks. We also have mga stapled planners like ito, mga ito. So, itong ginawa ko na to ay yung work from home na planners para sa mga nag-work from home. Ayan. So, meron tayo niyan. And also, mga daily planners like this one. So, ito naman ang itsura nito. So, daily planner. And then, ito din ay daily planner siya na nakamatch naman itong mga to. Depende dun sa cover design natin or sa cover art natin. And, pwede din tayong gumawa ng mga staple journals. So, I have here example ng ginawa natin dito sa Graceful Homeschooling. So, meron tayo dito ang She Walks in Faith. Na devotional journal siya. So, this is how it looks like inside. So, para sa mga mommies na nagja-juggle ng kanilang mga ginagawa sa kanilang buhay at sa bahay. And meron din tayo dito ang Becoming Her na devotional journal din ito. So,
Ito naman ang itsura niyan inside ng ating journal. So yan yung mga sample products, napakadami pa. Alam niyo ba na we've listed 1,000 na mga paper products na pwede natin gawin. So ito ay ilan lang sa mga nagawa na natin dito sa Graceful Homeschooling. Alam niyo ba, kukwento ko lang sa inyo mabilis. Alam niyo yung mga students sa Papers to Profits, grabe, nung back to school, talagang di sila makaahon sa mga orders nila ng mga notebooks. So meron silang nare-receive na mga 8,000 pieces na mga notebooks, 6,000 pieces na mga student handbook. Meron pang mga daan-daan din na mga notebooks na naging orders yung ating mga students sa Papers to Profits. So now, magpo-product demonstration na tayo. So ito ngayon yung gagawin natin para sa ating free workshop. Okay, so mag-a-apply lang tayo ng Phototap sa ating cover. So gagamitin ko lang itong ating cold laminating film na matte. So itong cold laminating film, ganitong itsura niya. And then, ito ay self-adhesive. So, ipipeel off mo lang ito dahil ito ay dumidikit. Yan. So, ang technique na ginagawa ko dito, nagfo-fold lang ako ng maliit. So, hindi ko muna siya ipipeel off all the way kasi pag dumikit yan sa project mo, mahihirapan ka na siyang baklasin. So, masisiraan ka na ng cover. So, ang ginagawa ko lang ay lalagay ko lang siya dyan. Tapos, meron niyang maliit na space. So, kahit na A4 size din yung ating Phototap ay mas malaki pa rin siya ng konti dun sa ating A4 na photo paper. Tapos, gamit lang ako ng scraper. So, itong scraper na to ay meron itong felt cloth para hindi magagasgas yung ating Phototap. Tapos, hihilahin mo lang ito ng unti-unti para hindi siya magkakaroon ng bubbles or hindi maglulukot-lukot. Kasi sometimes pagka nagbabubble siya or naglulukot-lukot. So, minsan, inisip natin madali lang siyang gawin pero it takes practice para ma-apply yung ating Phototap. So, na-experience na yan ng maraming mga crafters na kala natin simple lang mag-apply pero grabe, para siyang Squid Game na ang hirap mag-apply ng Phototap. So, ang ginagawa ko din pala ay nilalagyan ko din ng Phototap yung back cover para lang maiwasan natin na mag-roll up yung ating photo paper. Pero yung iba, hindi na nila ginagawa itong technique na to. Pero ako, para mas maganda yung ating notebook, nilalagyan ko na din yung ating cover. So, there you go. So, flatten mo lang para lang din ma-make sure na nakadikit talaga yung ating cold laminating film. Ngayon, may excess ito na mga Phototap. So, ang gagawin lang natin ay gugupitin lang natin yan para hindi siya mag-stick doon sa ating inside pages. At para mas madali na rin i-cut mamaya yung ating notebook. So, mapapansin nyo na hindi borderless yung aking printer. Kaya meron ako dyan mga space or border na makikita. Pero actually, mag-a-adjust pa din talaga yung ating pages, inside pages. Dahil habang kumakapal yung inside pages natin, mas mahirap siyang hindi nagpapantay-pantay yung ating papel. So, after this, ay mag-i-score lang ako. Itong board na to, not necessary na kailangan siya, pwede namang wala na. But, para mas madali lang itupi yung ating notebook, gumagamit lang ako nito. So, ginagawa ko lang, ini-scorean ko lang ng 3 guhit. So, from yung gitna ng ating notebook, so make sure lang na nakapantay talaga siya. Ayan. Tapos yung magkabilang gilid ng ating notebook. So, parang 3 linya ang mangyayari dyan. So, yan. Tapos, para mas madali nang itupi ngayon yung ating notebook. So, now, pwede na natin itong stapler gamit ang ating long arm stapler. So, ito yung ginagamit natin.
taktak lang natin para lang ma-make sure natin na magpapantay talaga siya. And then, tatansyahin natin to. Kailangan tumapat siya doon sa pinakagitna bago natin i-adjust itong block na yan. Para mamaya, hindi na tayo mag-a-adjust ng mag-a-adjust. By the way, itong stapler na to ay hanggang 25 sheets lang yung maximum capacity niya. So, hindi na siya pwede yung mga makakapal na mga notebook. So, pwede kayong gumamit ng heavy duty na stapler kapag yung mga sobrang kapal na mga notebooks na yung kailangan yung gawin. So, yan. Makikita nyo na hindi na siya nagpantay-pantay because makapal na yung ating notebook. So, okay lang yan. Dahil ikakat naman natin yan mamaya-maya. So, flatten out lang natin yung ating notebook. And then, dito tayo ngayon magkakat dahil ito yung meron tayong border here. So, gamit lang tayo ng ating acrylic ruler habang nagkakat tayo para mas madaling mag-cut. So, gagamit tayo ng ating utility cutter. So, ang technique naman sa pagka-cut ay kailangan dahan-dahan lang natin ika-cut. So, dahan-dahan lang yung ating pagka-cut. Do not put pressure doon sa ating paper dahil posible na hindi siya mag-cut ng pantay-pantay. At make sure din na matalim yung cutter nyo. Sometimes, hindi siya nagka-cut ng maayos dahil hindi na matalim yung ating cutter. Take time lang sa pagka-cut. So, cut na natin yung itong side na to, itong side naman na to, para lang din malinis siya. So, ang technique naman natin ay unahin mo, dapat ito yung nasa taas kung saan siya nag-meet. So, doon dapat yung taas natin. Okay, tapos, same din, do not put pressure sa pagka-cut, pero doon kayo sa acrylic ruler, mag-put ng pressure para hindi mag-move yung ating acrylic paper. Same din dito sa pinakalikod. Although hindi natin siya matatansya, pero ayan, I think dito siya. Oops. Yun. Kaya kailangan natin ng pressure sa acrylic ruler natin. There you go. And, yan yung ating notebook. So, this is just a blank notebook, but basic tools lang yung ginamit natin para makapag-create nitong notebook na to. So, nakita nyo, no, kung paano gumawa ng notebook or stapled notebook with just basic tools. Ang encouragement ko sa inyo, hindi nyo kailangan ng mga mamahaling equipment, heavy-duty equipment para makapag-produce ng mga ganitong products. So, pwede na tayong magsimula ng ating home-based printing business. Now, kung ang question nyo naman, magkano ba yung mga ganitong notebook? So, meron lang ako sa inyong ipapakita na sample cost breakdown. And, pero ang encouragement ko sa inyo, mag-compute talaga kayo kasi iba-iba pa rin tayo ng costing, di ba? Iba-iba tayo ng printer, so iba yung ink cost nun, iba yung materials na ginagamit natin. Kung halimbawa, yung inside pages nyo, meron siyang mga prints. So, kailangan din na i-account nyo din yun. Tapos yung kung paano tayo or kung gaano kahaba or gaano kaikli tayo makapag-produce ng notebook. So, i-compute din natin yung cost niyan. Pero just to show you kung paano tayo magko-compute ng notebook, here's our sample cost breakdown. So, meron tayong paper na ginamit na 15 sheets and that costs around 7 pesos and 35 centavos. So, yung photo top naman ay yung ginamit natin for our front
front and back cover. So, dalawa yon. That costs around 4 and 25 centavos. And for the ink cost naman, ay ang ginawa ko dito ay 10 pesos dahil matipid talaga yung ink ko, yung printer ko dahil naka-cheap plus ako, tapos workforce ang gamit ko. And then for the stapler ay 0.2 centavos. Yung packaging naman or OPP plastic natin ay 50 centavos. Tapos, pwede tayong gumamit ng cardboard, no? Kasi para ayaw naman natin magkalukot-lukot yung ating mga notebooks. That's around 2 pesos. Yung labor natin, so this is how you compute the labor. So, 500 pesos, halimbawa, pinapasweldo nyo yung sarili nyo ng 500 pesos a day. So, yung 500 pesos a day nyo, i-divide nyo ito into 8 dahil 8 hours tayo magtatrabaho. That's 62 pesos and 5 centavos per hour. Now, per hour ay let's say 20 na notebooks kayo, no? So, 62.50 divide by 20, that's 3.125 per notebook or 3 pesos and 125 centavos per notebook. Now, yung total cost of goods sold natin is 27.37. Pwede naman natin siyang gawing 28 pesos na, no? Tapos, yung markup natin, let's say, 50% ng ating total cost of goods sold. That's 13.68 or 14 pesos. And that will give us yung ating retail price na 42 pesos. So, ito yung ating cost for this, 42 pesos. Pero depende yan kung personalized yung notebooks nyo. Siyempre, mas mahal yun dahil maglalagay pa tayo ng konting effort para i-personalize yung mga notebooks natin. Okay, pero yan yung ating sample cost breakdown. I hope na tulungan kayo kung paano kayo magpapresyo ng mga stapled notebooks. Alright, so my encouragement to you ay pwede kang magsimula ng home-based printing business. Kahit na mga basic tools lang ang gamit mo. At yan yung tinuturo din natin sa Papers to Profits. Sa yung Papers to Profits course ay sa comprehensive guide kung saan tutulungan ko kayo at tuturuan ko kayo kung paano kayong mag-set up ng home-based printing business. Alam niyo ba na nagsimula lang ako sa isang gunting at lumang printer, pero ngayon, I'm running a 6-figure business. Pero dahil ito doon sa home-based printing business, na-discover ko na ito pala ay pwede siyang gawin habang nasa bahay. So, dahil dati meron ako desire, no, na makapag-contribute sa finances namin dahil ako ay isang stay-at-home at homeschooling mom. Hindi ako pwede magtrabaho dahil homeschool ko yung mga anak ko. So, nung na-discover ko yung home-based printing business, that's when the time na nagka-desire din ako na tumulong din sa mga stay-at-home at homeschooling moms na kagaya ko. Alam niyo ba, na yung community natin inside Papers to Profits ay nagsimula lang ito sa 100 plus na mga individuals na half of them pa ay mga kaibigan ko because they wanted to support me. But then, ngayon, we grew into 4,000 plus na nasa community natin na nakapag-set up na sila ng kanilang home-based printing business. At ngayon, kumikita na rin sila habang nasa bahay. Meron na tayong isang estudyante na kumita na rin siya ng 6 digits habang nasa bahay. So if you want a deeper learning at kung gusto nyo rin na makasama sa ating kumikita habang nasa bahay journey, I encourage you and I invite you to enroll sa ating Papers to Profits course. So you will receive a PDF format of our course book ng Papers to Profits. This one is a comprehensive course book kung saan tutulungan din kayo na mag-set up ng inyong home-based printing business. You will also receive mga mini ebooks like from Post to Profits, paano kayo magpo-post, anong captions na gagamitin nyo sa inyong mga postings, and how to market and sell with confidence. So, ilan lang yan sa mga ma-access ninyo sa ating Papers to Profits course. You will have also access to our partner printer. So, kung tanong nyo naman, wala pa akong printing equipment, don't worry, kasi meron tayong partner printer who will do the production for you. Ang gagawin nyo na lang ay mag-market at magbenta. Meron tayong isang student na yan, nagsimula siya sa pagpa-partner sa ating partner printer, and ang nangyari ay nakapagbenta siya ng mga physical products kahit wala pa siyang printing equipment. And now, nakapag-invest na siya or nakabili na siya ng mga printing equipment para makapagsimula siya ng kanyang home-based printing business. At ang good news ay one-time payment lang ito for 1,300 pesos. Pero alam nyo that this is
for a lifetime access. So kung sa iba ay nag-end yung membership nila or subscription nila dito sa ating community or sa pamilya ng Graceful Homeschooling, walang iwanan sa pamilyang ito. Kaya one-time payment lang for a lifetime access sa ating Graceful Homeschooling Plus community at sa ating Papers, the Profits Course. So lahat ng upgrades, lahat ng mga sessions, future workshops ay ma-access nyo din. So yan yung ating Papers, the Profits Course. Kaya naman kung gusto mo rin magsimula ng iyong kumikita habang nasa bahay journey, ilalagay ko yung link ng ating Papers, the Profits Course down in the description box. So there you go! Ito yung ating free workshop for notebook making business. I hope na naging encouragement ito sa inyo na kahit wala ka pang heavy-duty equipment, pwede ka pa rin magsimula ng home-based printing business gamit ang mga basic tools. Kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina. So thank you so much for joining me sa ating free workshop. Please do not forget to subscribe. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on nyo na din yung notification bell para hindi nyo ma-miss yung mga future workshops at mga future uploads natin here in my channel. So thank you so much. And I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone, and I will see you around. Bye!